CSS transition. CSS transitions allows you to change property values smoothly over a given duration. How to use CSS transitions? To create a transition effect, you must specify two things. The CSS property you want to add an effect to. The duration of the effect. Here are some key points that explain digital education trends. Dito po sa square hover, pag clinic mo po yung square, yung lapad niya is sa haba hanggang 400 px. Then, ang purpose naman ng transition na with 2s is kung gaano kabilis yung time ng pag-transition ng square. Mas mababa ng seconds, mas mabilis. Then, pag mas malaki ng seconds, mas mabagal. The transition timing function property can have the following values. Number 1 is specify a transition effect with a slow start, then bibilis siya, then after that, magtatapos siya ng dahan-dahan. Ito ang tinatawag nating default. Number 2 is linear. Specify a transition effect with the same speed from start to end. Kumbaga, ang linear is kung gaano ang speed niya sa simula, ganun din ang speed niya sa dulo. Then, number 3 is in. Specify a transition effect with a slow start. Then, ang is out naman is specify a transition effect with a slow end. Mabagal naman katapusan nun. Then, is in out naman is specifies a transition effect with a slow start and end. Kumbaga, simula ano yun to mabagal, may tatapos din siya ng mabagal. So, this is the example of the following transition timing. Then, number 1 is linear. So, ito guys yung linear. From mabagal sa simula, then bibilis siya. Then, pag matatapos na siya, pag babalik na sa position niya, is dahan-dahan naman siyang mag-i-slow. Ayan. Dahan-dahan siyang babalik sa pwesto niya. Kung baga, ito yung tinatawag nating default. So, number 2 naman is. Kung ano yung spin niya nung simula, ganun din ang spin niya papalik. Ayan. So, ito naman tinatawag nating is. Mabagal sa simula. Ayan, mabagal siya sa simula. Then, bibilis na siya. Dahil, nga nasabi ko, sa simula lang siya babagal. Then, ayan, pag binalik mo na siya, ganun lang din. Then, sa is out naman, yung dulo lang nito ang bibilis. Ayan, mapapansin ninyo pagka tinanggal ko, mabilis yung pag-out niya, di ba? So, ayan ang tinatawag natin is out. Then, ito naman yung tinatawag natin is and out. Kumbaga, mabagal sa simula, mabagal din siya magtatapos. Ayan, mabagal siya sa simula. Then, pag magtatapos na siya, ayan, dumadahan-dahan siya kung nakikita ninyo. So, ganun nagpa-function ng ating 5 types of timing function property. Ayan. So, this is the transition delay property. Ito naman yung dinidelay natin, yung pag-hover natin. Depende sa atin kung anong seconds yung ano. Ayan. Makikita nyo dito, nilagay ko ang transition delay ko is 1 seconds. So, pag hinover ko to, ayan, mapapansin nyo nag-delay siya ng 1 seconds, di ba? Hindi agad siya nag-start. So, same din siya pagka tinatanggal mo na yung arrow natin, yung pointer natin, cursor. Ayan. Nakita nyo, nag-delay siya ng 1 seconds. So, pag tinanggal ko din yan,
delay din siya ng 1 seconds bago siya bumalik sa position niya. So, ayan yung tinatawag nating delay property. So, ito yung tinatawag natin na transform plus transition or transition plus transform. Kumbaga, naglalagay tayo ng transition sa transform. Ayan. So, ito yung example ng paglalagay natin ng transition sa pag-transform niya. So, naglagay ako dito ng wind 2 seconds and high 2 seconds and then transform 2 seconds sa may transition niya. So, pag hinover natin yan, ayan, itong transform, magra-rotate yan ng 180 degree, ayan. So, pagka hinover natin yan, makikita ninyo, ayan, nag-transform siya. Nag 2 seconds siya. 2 seconds ng pag-transform. So, ganyan kabilis yung transform niyan. So, pag tinanggal natin, ayan. So, isipin niyo pag tinanggal natin tong transform 2 seconds, makikita ninyo ang pinagkaibahan dun sa mayroong transition sa una. Ayan. Kumbaga, pag hino-hover ko siya, diretso na lang siya. Hindi na siya umiikot. Hindi na siya nagtra-transform ng 2 seconds. Dahil wala tayong sinasa kanya na transform. Ayan, balik natin. So, pag ginawa naman natin siyang 1 seconds, ayan, nakita naman natin yung pinagkaibahan. Ayun, mas pumilis siya mag-rotate. Kumbaga, kung gaano kababa yung seconds na ilagay mo dyan, ganun din yung kabilis yung pag-ikot niya pag-transform. So, pag ginawa natin siyang 10 seconds, ayan, ito mangyayari. Sobrang bagal niyang umikot. Kumbaga, pag nag-transform na siya, iikot pa yan ng mabagal bago siya mag-shape ng square. Ayan. Kumbaga, pag binalik din natin, di pa siya bumabalik, nag-aano pa siya ng 10 seconds pag binalik natin. So, ganun nagpa-function ang transform plus transition. So, ito na guys ang ating final na example kung saan i-apply na natin yung transition na napag-aralan natin sa button. Kumbaga, once na-click natin yung button, is may apply na dun yung transition effect. So, naglagay ako dito ng transition wind 1 seconds and then transition delay 1 seconds. Para pag kinlik natin yung fade out na button is nagta-transition yung wind ng 1 seconds. Then, magde-delay naman siya ng 1 seconds din pag kinlik natin yung button na fade out. So, ayan, pag kinlik natin yung button is from 200 pixel to 500 ps. Ayan, so let's start. So, ito na yung nagawa nating coding guys. Ayan, kung makikita ninyo may square dito and button na fade out. So, ito yung tinutukoy ko sa inyong button na fade out na once na kinlik natin is gagana na yung transition. Kumbaga from 200 pixel to 500 pixel. Ayan. So, kung makikita ninyo, nag-transition siya ng delay 1 seconds. Then, yung wind niya, nag-transition din siya ng 1 seconds. From 200 px to 500 px. So, ganyan nagpa-function ang ating transition. So, ayan, nagpakita na siya ng transition complete. Yung alert. Dahil, ibig sabihin nito is, yung transition na in-apply natin is gumana. Gumana siya nung kinlik natin nung yung fade out na button. So, that's it. Dito na nagtatapos ang ating lesson for today. And thank you for watching guys. I hope na meron kayong natutunan ngayong araw. And mas mag-improve pa ang inyong kaalaman sa programming, sa designing, and scripting. So, that's it. Thank you for watching.